Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Nasaan man po tayo ngayon, ano man po ang time zone natin. Welcome po sa bawat isa na nandito nasa Pilipinas o nasa iba't ibang parte ng Asia ngayong gabing ito. At sa mga nasa North America, nasa South America, nasa Africa o nasa Australia o saan mang parte tayo ng daigdig ngayon, saan mang kontinente ngayon, ay tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon at magkakasama po tayo ngayong araw na ito. Kaya nga po napaka-importante rin, although online ito, so in-encourage natin yung bawat isa na kung ano po yung time slot natin, sana magkakasama tayo. Halimbawa, ito pong oras natin ngayon, at yung iba't iba pang mga oras, maganda po magkakasama tayo doon. Kaya may time slot pa rin siya para at least yung fellowship natin ay mas maganda pa rin. I have decided po na kung saan umpisahan natin sa Old Testament ito, yung prophecy patungkol sa ating Panginoong Kristo. Although marami pong mga prophetic utterances patungkol kay Jesus Christ sa Old Testament. Pero isa po sa pinakamagandang pauna patungkol sa ating Panginoong Kristo ay matatagpuan natin ngayon dito sa ating text. At dito mapapansin natin na binigyan o may mga iba't ibang pangalan ang ating Panginoong Kristo sa Old Testament pa lang. Actually, nung binabasa ko po yung pangalan ng ating Panginoong Hesus, meron ako nakita na mga 100 o mahigit na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sa New Testament, ang dami. Di lalo na sa Old Testament, napakaraming pangalan na ibinigay sa ating Panginoong Hesus. Kaya lang, bakit ganon? Ano bang isang pangalan niya? Hindi, messianic name niya yan yung Jesus Christ pero napakaraming pangalan. Bakit ganon? Tandaan natin, di naman pangkaraniwan tao si Jesus, royalty yan. At ang royalty, yung mga royals, kumbaga, yung mga makapangyarihan na tao, yung nasa linya ng mga hari, natural po sa kanila na mahaba ang pangalan nila. Kaya nga kapag ikaw ay nasa linya ng mga hari, mahaba talaga yung mga pangalan nila. Minsan hindi, at wala nga minsang talagang apelyido na ginagamit. Kaya nagtataka kayo, yung ibang mga reyna, hari, ay parang walang apelyido. Tapos nandoon yung sa dulo, yung title nila, yung ginagawa nila. Basta ang haba ng pangalan. At dito rin sa pag-aaralan natin ngayon, ganito po yung makikita natin. Napaka-importante kasi pangalan pa lang makikita na kung sino itong taong ito. According sa experts po, names are important because they tend to become what your name represents. Napaka-importante ng pangalan kasi kung ano yung pangalan mo, ayun yung nire-represent mo. Kaya nga po payo natin, huwag basta-basta bigay ng pangalan sa mga tao kasi baka maging ganun siya Biruin mo si Jabez, pinangalan sa kanya ng magulang niya, ng nanay niya, Pain. Buong buhay niya, puro pain tuloy. Buti na lang, may pag-asa. Kung hindi man napag-isipan yung pangalan natin, ang kagandahan, kayang ayusin ito ng ating Panginoon. Diba? Katulad kay Jabez, talagang in pain siya. Buti na lang, nagkaroon siya ng prayer, kaya yung prayer of Jabez na yon, nabago ang kanyang buhay. So ano man ang ipinangalan sa iyo, hindi ko nababanggitin kung ano-ano yung mga, minsan parang napapangitan tayo na pangalan, pero ang importante niyan, makakilala tayo sa Panginoon. Kasi yung mga, ano ba yung apelyidong yan? Di ba? Ang daming mga apelyido dati. Hindi na ako magabanggit ng mga pangalan na parang nakakatawa. Saan ba galing yan? Pero nung nakilala yung taong yun, parang sumikat na yung pangalan niya. Kasi nga nakilala na siya. So napaka-importante ng name. So lalo na ang Panginoong Kristo, actually yung mga reyna, yung mga prinsipe, yung mga hari, minsan tinatanong natin, bakit ang haba-haba ng pangalan niya? Minsan nga po, may makaka-encounter kayong pangalan, ang pangalan niya, Charles Philip Arthur George Windsor. Ang haba naman ng pangalan nun, Charles Philip Arthur George Windsor. Pero sa totoo lang, madidiscover mo, simple lang, sino siya? Prince Charles. Kasi nga, ganun yung royalty talaga. Sa panahon na yon, marami siyang pangalan. Marami silang pangalan. Una, dahil kaya ganun daw yung binibigay nila sa mga nasa linya ng mga hari o kaya sabihin na natin nasa royalties,
ay dahil sa tradition. Tradition nila at yung iba naman ino-honor yung family members kaya nagsasama-sama at isa pa may kinalaman yun doon sa upper class standing. Halimbawa, kasi ganito kami, ito kami kaya minsan yung title nila kasama sa pangalan nila kaya pagkahaba-haba talaga. Sobra naman ang haba-haba, ay wala tayong pakialam doon. Yun talaga yun. Kapag hari ka o kaya linya mo ganun, hindi na issue yun. Yun talaga kami. Kaya yung iba, wag mo lang pangalanan yung anak mo ng ganyan. Sa atin, oo. O sa iba, oo, problema yon. Pero sa kanila, dapat ganun. Dapat ganun talaga. Kasi nga, may nire-represent yung mga pangalan na yon. Kumbaga, iba siya sa pangkaraniwan. Iba siya sa pangkaraniwan. Kaya ganun din po, pagdating sa kapanganakan ng ating Panginoong Sukristo. Bago pa lang siya ipanganak, tad na siya ng iba't ibang pangalan. So nagpapakita lang talaga na kakaiba itong ipapanganak na ito. Tinalo niya pa yung mga naon na sa kanyang hari. Tinalo niya pa kasi nga sa dami ng pangalan, halos hindi mo na, bakit kinakailangan nabing pangalan? Kasi hindi mo talaga ma-describe in one name ang ating Panginoong Sukristo. Sa tindi ng kanyang glory, sa tindi ng kanyang pagkatao, sa tindi ng kanyang pagka-Diyos, sa tindi na kung saan sino siya, hindi mo siya pwedeng i-describe ng isa lang. Kaya ganito pa lang, Old Testament pa lang, ibang-iba na ang ating Panginoong Hesukristo. So even before His birth, Jesus was a child with many names. Dito sa text natin ngayon, si Prophet Isaiah, sinulat niya 700 years before ng kapanganakan ng ating Panginoong Sukristo, prinaphisay niya na ito. Yung 4 na pangalan ng ating Panginoon, bukod doon ang dami kasi papaliwanag ko rin yung context nito. Pero nagsabi na siya ng 4 na pangalan ng ating Panginoong Sukristo, yun pa lang ang dami na eh. Pero may kinalaman ng pangalan na ito sa gagawin niya at kung sino siya. I want you to open your Bible with me in Isaiah chapter 9, verse 6. Isaiah chapter 9, verse 6. Sabi niya dito, for to us, sa atin, a child is born. By the way, napaka-importante na itong statement na ito sa kanilang kalagayan nung panahon na yon. Sa atin, pwede nating basahin ito ng diretso lang, pero kapag ikaw yung nasa panahon nila, napakalaking bagay sa iyo ng statement na to. For to us, a child is born. To us, a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called, number 1, Wonderful Counselor, Mighty God, pangalawa, Everlasting Father, pangatlo, Prince of Peace, pang-4, for to us, a child is born, a son is given. So let me give you first the historical context nitong Isaiah chapter 9. Ano ba ang kalagayan nila? Actually, si Isaiah po, sinulat niya itong prophesying ito at least 100 years before Israel was taken into Babylonian captivity. 100 years bago sila mapunta dun sa exilic era. Okay, at nearly 600 hanggang pa 700 years before ng kapanganakan ng ating Panginoong Sukristo. And I want you to know that Isaiah speaks to people living in 3 time periods. Madalas ko po itong binabanggit. Ibig sabihin nito, before the Babylonian exile. Ito po yung Babylonian, ito yung tinatawag na pre-exilic era. Kung babasahin natin sa Isaiah chapters 1 hanggang 39, yun yung pre-exilic era. Yung exilic era naman, makikita natin ito yung Babylonian exile. During the Babylonian exile, mababasa naman natin ito sa chapters 40 hanggang 55. At yung post-exilic era naman, ibig sabihin, after the Babylonian exile, ito naman yung chapters 56 hanggang 66. So yung chapter 9, itong binabasa natin, ibig sabihin, pre-exilic. Bago pa lang sila masakop ng Babylon. Kaya lang ito, hindi pa dumadating ang Babylon, under pa lang sila ng Assyrian Empire, malaki na ang problema nila. Why? In chapter 9, dito sa text natin ngayon,
Isaiah is speaking to the southern kingdom of Israel. Ibig sabihin, ito yung kingdom of Judah. Bago ng Babylonian exile. Now, ito pong Israel, yung nasa north, at yung Syria, pinipressure nila yung Judah to form a coalition against Assyria. So sinasabi nila, sumama kayo sa amin, yung kingdom ng Israel, saka yung kingdom ng Syria, sinasabi na sumama kayo sa amin, kingdom of Judah. Pagtulong-tulungan natin itong Assyrian Empire. Sabi niyang ganoon, pagtulong-tulungan. Ngayon, itong hari nila, dun sa Judah, si King Ahaz, siya po yung king of Judah, takot siya ngayon na banggain yung Assyrian Empire. Paano kung matalo sila? Diyari sila. Ayun yung nag-i-exist na na makapangyarihang empire dati. Tapos pinipressure mo ko. Pressure na pressure talaga to. Kasi una, feeling nila, weak sila. Hindi nila kaya. Di sana kung kaya nila dyan, di sana malakas ang loob niya. Tapos 3 pa sila magsasama-sama. Kaya lang nakita niya, tagilid kami dito. At mamaya, biglang kinausap niya yung Assyrian Empire. Kinausap nito ni King Ahaz ng Judah, itong Assyrian Empire na to. Kasi ayaw niyang pumayag dun sa coalition na gustong mangyari ng Israel sa Assyria. Na magsanib puwersa sila para banggain itong Assyrian Empire. So Isaiah spoke into a situation where Judah felt powerless. Naguguluhan yung hari, naguguluhan yung mga tao, hindi nila alam ang kanilang gagawin, feeling nila mahina sila. At wala silang maayos na direksyon at that time. So nangyari ba sa'yo yan? Yung hindi mo talaga alam ang gagawin mo. Na feeling mo hindi mo kayang mapagtagumpayan ito. Ito yung sitwasyon nila. Tapos binanggit itong 4 na pangalan na ito. Actually, yung first 2 titles na binanggit dito, first 2 names na binanggit dito, yung Wonderful Counselor and Prince of Peace could apply to a mortal human. Wonderful Counselor and Prince of Peace. Ulitin ko could apply to a mortal human. Na kung saan yung Judah, desperately, kailangan nila ng wisdom and peace at that time. Tapos yung pangalawang pangalan naman, yung Mighty God and Everlasting Father, are names that would seem so clearly apply to God. So nag-e-expect sila na yung Diyos ay tulungan sila. Okay lang, kaya. Natulungan sila. So nag-e-expect itong mga ito na may Diyos na kung saan tutulong sa kanila. So mapapansin nyo, yung first 2 names, man, could apply to man, and first 2 names could apply to God. Bagay na bagay talaga sa ating Panginoong Kristo. Because alam naman natin, yung hypostatic union, ibig sabihin, the 2 natures of Jesus Christ. Ibig sabihin, He is 100% man and 100% God. Dito pa lang sa 4 na ito, pasok sa bangana. Makikita na agad natin yung description sa ating Panginoong Kristo. Pero, dito sa prophecy ito, kakaiba ito. Bakit? Tignan niyo po Usually, ang prophecy, ang nature niya, futuristic siya. Pero tignan nyo itong chapter 9. Tignan nyo, sa Tagalog na lang. Tinatranslate naman to sa English. Nakalagay dyan sa chapter 9, verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Napansin nyo po? Isinilang. Tapos prophetic sa future. Isinilang, tapos prophetic. Siya, pinapatukuyan ang Panginoong Kristo. Kaya nga yung ibang mga theologians, mga Bible scholars, sinasabi nila na iba daw to. Actually, kung babasahin nyo, nasa chapter 8 yun Kaya lang, hindi lang yan yun. Usually kasi ang prophetic, tapos yung apocalyptic, may nature yan na ganyan. Na yung prophecy ay pang generation nila, at the same time, pang future event. Parang sa Book of Revelation. Kaya nga yung iba, sinasabi nila na
na nangyari na daw siya. Kasi panahon nila Diocletian, sa panahon ng mga mababangis na mga emperors dati, nararanasan kasi nila yon. Pero sinasabi ng prophecy na may mas matindi pang mangyayari dyan. May mas matindi pang mangyayari. Kaya nga yung Revelation, hindi tayo naniniwala na tapos na siya. Sa kay Matthew 24. Okay, para lang siyang ganon kasi yun yung pangyayari. Pero grabe pa yung mangyayari during the tribulation. Para nang sa gayon, mas mapipicture out, saka mas ramdam nung babasa. Ito. Kaya lang mapapansin natin, ito kakaiba sapagkat isinilang, for to us a child is born. Napansin niyo po yun? Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. So dito, binibigyan sila ng pang-present na hope at the same time pang-future na mangyayari. Kasi nga, nung panahon nito, powerless sila eh. Naguguluhan sila nung panahon na yon. So bagay na bagay itong statement na ito sa kanila. Biruin mo, isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin at ibinigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawagin na kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So in this verse, reveals 4 names of the gift. Kumbaga, tingnan niyo po itong maigi. For to us a child is born and a child and a son is given. Biruin mo, itong pinanganak na ito, at ipapanganak na ito, prophecy kasi siya, itong prophecy ito, na kung saan may kinalaman sa ating Panginoong Hesukristo. So, ito rin daw, itong ipapanganak na ito ay isang regalo. Isang regalo para sa kanila, kasi ang regalo kasi, nagbibigay ng kasiyahan sa tatanggap. Okay? Yung purpose talaga ng isang regalo, makapagbigay ng kasiyahan dun sa tatanggap, problematic sila nung panahon na ito. A son is given. So itong passage na ito ngayon, tuturuan tayo kung sino ang ating Panginoong Kristo and how He can help us today. Paano, sino ba si Lord? At ano ang kaya niyang gawin sa ating sitwasyon? Ulitin ko, alam mo ba na si Jesus Christ ay regalo sa gitna ng gulo? Regalo sa gitna ng gulo. Biruin mo yung walang-wala ka. O kaya kailangan mo itong bagay na ito, tapos wala ka, tapos may nagregalo sa'yo. What would you feel? Yung kailangan mo makipag-communicate na wala yung cellphone mo, kaya nasira, tapos mamaya may biglang nagregalo sa'yo na sang-ayon dun sa need mo. Nararamdaman mo ba yung ganun? O kaya wala kang matirahan, tapos biglang may nagregalo sa'yo ng pang-upa mo, pang 1 taon, o kaya pambili mo ng bahay mo. Nakita po natin, ito halos yun. Pinakita sa kanila yung isang regalo sa gitna ng gulo. So remember that Jesus is the greatest gift of all. Para kanino? Sabi dito, for to us. A child is born. Ibig sabihin, may ipapanganak. At itong ipapanganak na ito ay regalo. Kaya nga, ang Pasko ay hindi simpleng Pasko lang na celebration. Ito ipinapahayag yung isang napakatinding regalo sa atin. So, the baby has 4 different names at each telling us what He will do. Papakilala sa atin, nitong pangalan na ito, ano yung gagawin nitong regalong ito sa pangalan pa lang niya. Sino siya at ano ang gagawin niya. So join me in our message today entitled The Greatest Gift of All. The Greatest Gift of All. So para kanino itong regalong ito? At ano ang gagawin niya? Pinakita ko na po yung historical context niya. Ngayon, para kanino talaga ito? Ano specifically? Bakit binanggit yung 4 na yon? Number 1. Tignan po natin, verse 6. For to us a child is born. To us a son is given. And the government will be on His shoulders. The government will be on His shoulders. And He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father,
Prince of Peace. By the way, kaya sinabi ko nga, hindi lang ito nangyari nung panahon nila. Referring doon kay, sabihin ko na nga, doon kay Maher-shalal Hashbaz, sa chapter 8. Okay? Kasi may ipapanganak na bata doon. Anak siya ng isang prophetess. Kaya nga, pagdating dito sa chapter 9, verse 6, for to us a child is born, nakalagay doon. Ganun kasi ang nature nga ng prophecy. Kaya lang, kung hindi malinaw yung description dito, pwedeng siya yun. Kaya lang ito, ruler ito eh. Hindi lang naman basta anak kasi ni Isaiah yun eh. So hindi lang naman ito simpleng anak ng propeta. Ibig sabihin, hari siya. For to us, a child is born. To us, a son is given. And the government will be on his shoulders. Nakuha po natin? So, and he will be called Wonderful Counselor. Para kanino si Jesus? Bakit siya ipinanganak? Bakit kinakailangan niyang, kaya nga may kanta, you came from heaven to earth. Bakit ganon? Para kanino yon? So number 1, sinabi dito, he will be called Wonderful Counselor. Number 1, Jesus is for the pointless. Jesus is for the pointless. Ibig sabihin, una, para sa mga taong walang direksyon sa buhay. Ito, sila King Ahaz. Sila, yung Kingdom of Judah. Wala silang direksyon. Una, masama na yung hari nila. Pangalawa, hindi pa nila alam kung ano ang gagawin nila. Wonderful Counselor. Kaya nga po yung Hebrew na ginamit dito, yung Yaats, yung counselor, ang ibig sabihin, nagga-guide, guide, purpose, counsel, advice. So hindi ito simpleng counselor lamang na katulad na naiisip natin ngayon. Siya yung nagga-guide. Siya yung nagbibigay ng direksyon. Siya yung nagbibigay ng purpose sa isang tao. Yung litong-lito ka, tapos may magbibigay sa iyo ng gabay, ay pambihira. Kakaiba yun. Alam niyo po ba, ang laki ng kita ng mga psychiatrist ngayon, lalo sa ibang bansa. Actually, yung iba rin naman ngayon, pero sa ibang bansa po, $150. Yung iba per session. Kung sa peso, 7,500. Actually, yung iba, $350 pa. Kahit dito sa Pilipinas, ganun po, yung iba. Kung $350 per session, 17,500 ka. Per hour pala, sorry. Hindi per session, per hour. Kasi ganun ka-importante kasi yung payo. Ganun ka-importante kapag naguguluhan. O kaya sabihin na natin, walang direksyon ng isang tao, tapos may magpapayo sa'yo, may magbibigay ng guide sa'yo. So let me apply the truth this way. As a wonderful counselor, he gives perfect direction to his people. Kaya nga yung isang tao, pag hindi siya naguguluhan siya, tapos naka-encounter niya ang ating Panginoong Hesus, nagkakaroon ka ng direksyon sa buhay. At marami po sa atin ngayon, mapapatutuo nyo yan. Nung wala pa ang Panginoong Hesus sa ating buhay, pointless tayo. We have no direction in life. Ilang taon po, mga kapatid, alam mo, ako mismo, yung wala kang direksyon, akala mo kung ano na lang yung nakikita mo sa paligid mo, yun na rin lang ang mangyayari sa buhay mo. Kung ano yung destiny ng ibang mga tao, ng mga kamag-anak mo, parang yun na rin ang mangyayari sa'yo. O kaya naman, nangyari na ba sa'yo yan? Yung parang wala kang patutunguhan, hindi mo alam kung ano yung future mo. Kapatid, kung ikaw ito ngayon, I want you to know that Jesus is for the pointless. Kung wala kang direksyon, you need Jesus. He is our wonderful counselor. Biruin mo, hindi ka na magbabayad ng 17,000 per hour. Manampalataya ka na lang kay Jesus. Maniwala ka, malaki ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Kaya ka niyang bigyan ng direksyon sa buhay. At maraming mga tao nagkaroon ng direksyon ng kanilang buhay nung sila ay nakakilala sa Panginoon. Bakit? Sinabi na eh. Before pa siya ipanganak, and he will be called Wonderful Counselor. Buti na lang naka-encounter mo si Jesus. Buti na lang naka-encounter ko si Jesus. At buti na lang ikaw na nakakapanood ngayon,
Hindi nagkataon lamang na napapakinggan mo itong mensaheng ito, kapatid. You need Jesus. Sa mga gustong magkaroon ng direksyon sa buhay, you need Jesus. Jeremiah 23:5. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, and he shall reign as king and deal wisely, and shall execute justice and righteousness in the land. So this divine wisdom points to the deity of Jesus Christ. Contrasted naman dun sa wisdom ni King Ahaz, na kung saan hindi niya alam kung saan ang direksyon ng Kingdom of Judah. Hindi niya alam kung ano ng direksyon ng buhay niya. So let's always listen to what He tells us sa pamamagitan ng Kanyang salita. Makinig lagi sa salita ng Diyos. Bakit? Bakit kinakailangan mo ng salita ng Diyos? Why? Because yung nagsasalita dyan, wonderful counselor. Jesus is for the pointless. Kung tingin mo, walang direksyon yung buhay mo, walang tinutumbok ito, ibig sabihin, pag walang direksyon, ligaw eh. You need Jesus. You need Jesus. Pangalawa, sabi dito, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God. Number 2, Jesus is for the powerless. Siya ay para sa mga taong mahina, sa mga taong alipin ng kaaway. Kaya nga ang ganda mga kapatid, dun sa chapter 1, actually ito dapat yung pipreach ko ngayon, pero God led me dito sa Old Testament muna. John chapter 1, di ba? Verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos pagdating ng 14, the Word became flesh and dwelt among us. Yung Diyos na yon, na with God, nakasama natin. He became flesh and dwelt among us. So, ibig sabihin, ito, kaya nga, mighty God ang tawag sa ating Panginoong Kristo, pero hindi ganun kasimple yan. Isaiah does not say that the child will be like God. Walang sinabing ganun si Isaiah na yung child na yon will be like God. He doesn't say that he will speak and act like God. Isaiah writes that he is God. Hindi katulad siya ng Diyos. Hindi siya mag-aak katulad ng Diyos. Sinabi, Diyos, yung ipapanganak, pambira. Masasyak ka ngayon. Bakit? Yung kalaban mo makapangyarihan. Diyos din yung emperor. Tapos yung ipapanganak, Diyos galing sa langit, ipapanganak sa lupa, tapos yun yung magliligtas sa'yo, di talo yung kalaban mo. Nakuha mo ba natin yun? So bibigyan ka talaga ng hope nito, malakas yung kalaban, pero mas malakas yung pinapangako dito. Mas malakas siya. So the baby born in the manger is not just the Son of God. Hindi lang siya Son of God. He is also God the Son. For to us a child is born. To us a son is given. The government will be on his shoulder. So yung lito, yung tuliro, saka yung powerless na hari at bansa, bibigyan ng makapangyarihang Diyos. Ipapanganak. So ibig sabihin, doctrine ng incarnation po yun, di reincarnation na incarnation. The Word became flesh. Ang maganda dito, yung word na mighty na ginamit sa Hebrew is the Hebrew word gibor. Itong gibor na ito, it means powerful. Ano pa? Warrior. Warrior, mighty God. Hindi simple ito, hindi Diyos lang ito na nakaupo sa trono. Warrior yung ipapanganak. Ibig sabihin pa nung gibor na yon, champion. Valiant man. So there is something else important in this title. So the word translated mighty is the word gibor, which means strong one. A powerful, valiant warrior. So thus the term mighty God is actually a military title. So itong mighty na ito, itong mighty God na ito, military title siya. He is the God who fights for His people. Grabe. Sinabi sa iyo ng prophecy, mighty God. Yung haring pinagsabihan nun sa kayong bansa, weak. Napaka-weak niya.
Exodus 15:3, the Lord is a man of war. The Lord is His name, a man of war. Isaiah 42:13, the Lord goes out like a mighty man, like a man of war. He stirs up His zeal. He cries out, He shouts aloud, He shows Himself mighty against His foes. Kaya sa mga literal version, mapapansin natin ito, a mighty man of war. The Lord, tapos mighty man. O si Jesus Christ ito. God-man. A mighty man, a man of war. The Lord goes up like a man of war. So this is what Judah needed to hear. This is what we need to hear. Jesus Christ is a king of valor, a king of war. And alam niyo po mga kapatid, mapapansin natin na walang makakatalo dito sa haring ito. No one can defeat Him. So Jesus is for the powerless. Biruin mo, ikaw yung makarinig nito, no, yung hinang-hina ka, yung feeling mo, hindi mo na kayang lumaban sa buhay, defeated ka. Di ba maraming mga tao dumadating minsan sa atin, feeling natin na talunan tayo. Sino po sa inyo nangyari sa iyo yan? Na feeling mo, lagi na lang akong talo. Talo sa pag-ibig. Talo sa kapirahan. Minsan talo sa ministry. Talo sa buhay. Tapos mababalitaan mo, ito si Jesus Christ, mighty God. Ikaw na weak, na walang kapangyarihan, sinabing gato, riregaluhan ka ng kapangyarihan. Panalo ka dito. Jesus is for the powerless. Kaya kung ikaw man ngayong araw na ito, nakakaranas ka ng panghihina sa iyong buhay, feeling mo hindi mo na kaya. Minsan sa akin, may mga nagme-message na ganyan, hindi na daw nila kaya, parang ginawa na nila ang lahat, sinubukan na nila ang lahat. Kapatid, subukan mo si Jesus. Magkakaroon ka ng direksyon. He's a wonderful counselor, and He is a mighty God. Ilalaban ka niya. Sabi sa akin, Pastor, hindi ko na po kayang lumaban. O, di wag kang lumaban. Hindi mo pala kaya. Si Jesus. Kaya kanyang ilaban. Kasi may panahon na kung saan ikaw paglalabanin niya, may panahon naman, sige, watch and see. The battle is not yours. The battle is the Lord's. Sasabihin sa atin ng Panginoon. So ano man yan, tiyak bibigyan ka ni Lord ng kapangyarihan. O kaya ilalaban ka niya. He is our mighty God. Biruin mo yun, warrior na Diyos, ipapanganak. May matitinding warriors na kalaban sila pero talo. Kayang talunin itong Diyos na ito. Jesus is for the powerless. Kaya kung ikaw hinang-hina na, feeling mo lagi kang talunan, feeling mo lang yon. Pero kung si Jesus ay nasa iyo, maniwala ka kapatid, kaya kanyang ipanalo. Ulitin ko, kaya kanyang ipanalo. Marami sa atin dati, mga talunan tayo. Talaga naman, mga talunan tayo. Pero kapatid, once ikaw ay magkaroon ng personal na encounter sa ating Panginoong Kristo, yung taong talunan ay makakaranas ng mga panalo sa kanyang buhay. At kapag ikaw ay mananampalataya, simple lang yan kapatid, hindi ka talaga talunan. Sometimes you win, sometimes you learn. Kala mo natalo ka pero natututo ka lang. May tinuturo lang sa iyo ang Panginoon. Jesus is for the powerless. Pangatlo, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God. Ito, Everlasting Father. Ito, medyo crucial ito. Medyo kakaiba ito. Pero alam nyo, napakaganda po nito. Number 3, Jesus is for the lifeless. Si Jesus ay para sa mga taong walang kabuhay-buhay. Kasi may buhay naman sila, pero wala silang kabuhay-buhay. Everlasting Father. Alam niyo po, yung Hebrew word na ginamit dito ay Ab. Ang ibig sabihin nito is source. Kaya nga, di ba, meron tayong description ng Diyos ay Abba, Father. Yung Ab na ito, ang ibig sabihin, source, originator, producer, generator. Originator siya, ibig sabihin, source siya. Tapos dinugtong dito, ang ibig sabihin, eternal Father. It means, ang ibig sabihin nitong eternal Father na ito, actually, mas tamang translation na ito ay everlasting Father.
Ibig sabihin, hindi siyang eternal lang na Father, everlasting Father, yung magandang translation nito. Ibig sabihin, siya yung source ng everlasting. Siya yung source ng everlasting na ito. By the way, this is not a statement about the Trinity. Hindi po ito statement, siya din ba yung Father? Hindi po ito, mga kapatid, ang ibig sabihin nun. Siya yung Father, siya rin yung Holy Spirit. Hindi po tayo naniniwala doon. Okay? Because we believe in only one God, but with three distinct persons. So, ibig sabihin, hindi ito God the Father. Okay? Everlasting Father, yung binanggit dito. Everlasting Father. So, ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, Father of Eternity. Father of Eternity. Bakit po, mga kapatid? Alam niyo po, someone who is the head of, or the founder, lalo na po dati, is called the Father. O kaya kapag ikaw ay may magandang nagawa sa bansa mo dati, tatawagin kang Father of his country. For example, sa mga Americans po, si George Washington, ang tawag sa kanya, the Father of his country. Kaya nga description ng iba, without George Washington, sinabi niyang ganun, hindi daw marahil, hindi ganyan ang sistema ng Amerika at hindi sila ganun kapangyarihan. Kaya nga, binigyan siya ng ganun tawag. Ibig sabihin, the Father of his country. Kaya nga, Jesus is the Father of eternity. Ibig sabihin nito, mga kapatid, He opens the doorway to eternal life. Siya yung nagbibigay ng, kumbaga gateway siya ng eternal life eh. Siya yung nagbibigay ng walang hanggang buhay. Kaya tama pala yung sinabi sa John 10:10. Yung I have come that they may have life and have it to the full. Napag-aralan na po natin ito. So yung binibigay ng ating Panginoon, hindi lang siya simpleng biyos. Ang binibigay ng ating Panginoon ay Zoe. Kasi siya yung nagbibigay ng eternal life, yung everlasting life na ito. Siya yung doorway nun. Without Him, biyos ka lang. Ito lang, hanggang dito lang yung buhay mo. Pero si Jesus, siya yung magiging dahilan, kaya ka magkakaroon ng walang hanggang buhay. John 14:6, diba sabi, I am the way, the truth, and the life. Siya yung buhay. So we have eternal life when we have Jesus Christ. Nagkakaroon tayo nitong buhay na ito kapag meron tayong Panginoong Jesucristo. So eternal life means more than just living forever. Hindi lang ito basta-basta rin ganun. Ang ibig sabihin yan, yung meron kang Jesus sa iyong buhay. To have eternal life is to have Jesus right now, not someday. Kaya sinabi nga po natin, ang eternal life nagsisimula, hindi pagpunta mo ng langit, kundi yung may Jesus ka. Bakit may eternity rin naman sa impyerno eh? Kaya nga, importante may Jesus tayo ngayon. Kasi yun siya mag-o-open nun. Kaya nga sinabi, eternal or everlasting Father. Ibig sabihin, He is the source. Jesus is the source. Father, di ba? Ibig sabihin nito, source, hindi siya yung Diyos amang tinawag dito. Ibig sabihin, He is the source of eternity. Siya yung pinanggagalingan yung pinanggalingan dito sa Hebrew, source, originator, producer. So eternal life is the result of a personal relationship with God through Jesus Christ. So Jesus is for the lifeless. Again, John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I've come that they may have life and have it more abundantly. Kung feeling natin ngayon, nangyari na ba sa iyo to? Nabubuhay ka pero feeling mo wala kang buhay? O may nakausap ka na ba na tao na feeling niya, wala naman silbi tong buhay na to. Anong buhay yung sinasabi mo? Wala namang kasilbi-silbi yung buhay na ito. Ang dami ko na pong narinig ng mga tao na ganyan lagi ang statement nila. Actually, kung ikaw man itong taong ito, hindi ka nag-iisa eh. Marami tayo. Actually, halos lahat ng tao, minsan may pera eh. Minsan pagkayaman-yaman, pero at the end of the day, sasabihin niya, ito ba yung buhay? Tama. Kapag wala talaga si Jesus at hindi siya yung nangunguna sa ating buhay, hindi siya yung hari ng ating buhay, buhay ka nga, biyos lang. But you don't have Zoe. Wala yung life na yon na kung saan pinoprovide.
ibinibigay ng ating Panginoon. Kung feeling mo ngayon lifeless ka, wala kang kabuhay-buhay, ibig sabihin, kailangan natin si Jesus. Why? He is for the lifeless. Nabuhay ka nga, may bios ka nga, humihinga ka naman, pero there's something wrong, there's something missing in my life. Baka yun yung hinahanap natin ngayon. Kapatid, bigay mo yung buhay mo kay Lord. Isuko mo, gawin mong hari ang Panginoong Kristo sa iyong buhay. Why? Jesus is for the lifeless. Lastly, verse 6 again. Sabi dito, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Ito matindi, Prince of Peace. Number 4, Jesus is for the restless. Para siya sa mga taong magulo ang buhay. Again, remember that it was spoken to a people who were at war and whose king, mga kapatid, ay hindi alam kung paano i-handle yung situation niya. Hindi niya alam. Isang hari na torn. Ano ba, makikipag-alyado ba ako dito sa Syrian, saka dito sa Northern Kingdom? Baka naman manalo nga sila. Kami, kaya lang mahina kami, kaya nakipag-usap na lang siya sa Assyrian Empire. Kaya lang ang hindi niya alam, guguhodin yung Assyrian Empire. Kasi susunod na doon, Babylonian Empire na. Susunod na doon. But siyempre, gulong-gulo ka, tapos sasabihin, may papanganak, may po-provide, na Prince of Peace. Kaya nga po mga kapatid, ang ganda-ganda nung kung paano tinapos na itong statement na ito, dun sa 4 na pangalan ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo. So the people of God were under threat, both from the enemy nations and also from the ungodliness ng kanilang hari na si Ahaz. So nasa threat sila ngayon, wala silang kapayapaan. Bakit? Yung hari nila, malademonyo, masamang tao. Tapos under pa sila ng Assyrian Empire, alipin sila. Tapos, siyempre magulo ka para sa mga nakaranas dito sa magerang bansa. Alam mo ito lagay mo na lang yung sarili mo dun sa ibang bansa na nagkakagera ngayon. Subukan mong panuorin yung nangyari sa Afghanistan. Paano yung mga bata? Di ba? Wag na lang yan sa isang puro gerang pamilya. Sino sa atin ngayon nasa pamilya ka na wala ka nga sa gera, wala ka nga sa magerang parte ng Mindanao o kaya magerang parte ng ibang bansa sa Afghanistan o saan mang magerang parte ngayon na bansa, pero ang gera naman ng pamilya ninyo. Recently, ilang mga kabataan po nakausap ko. Kasi po lumaki po ako, sabi nilang ganun, sa isang pamilya na puro gera. Halos linggo-linggo. Minsan pa nga thrice a week, minsan pa nga araw-araw. Na ang gulo ng nanay at tatay ko. Ay sabi ko, huwag kayong mag-alala. Nanggaling din ako dyan. So hindi mo kinakailangan makipaggera sa Mindanao, makipaggera sa ibang bansa, o makipaggera kung saan mang lugar para maranasan mo ito. Ang dami natin mga gera sa buhay na gulong-gulo tayo. Sino sa atin ay halos mabaliw ka na sa kaguluhan na nangyayari sa buhay mo? Kailangan mo si Jesus. Why? He is for the restless. He is the Prince of Peace. Kung ikaw kailangan mo ng kapayapaan, alam mo, ang hirap bilhin ng kapayapaan. Kaya nga ang bawat bansa, para mapanatili lang nila ang kanilang kapayapaan, pinapalakas nila yung military power nila. Para sa gayon, wag silang sasakupin. Para nang sa gayon maipanalo nila ang laban, para anong goal? Magkaroon ng kapayapaan. Pag hindi mapayapa, walang negosyo. Pag hindi mapayapa, hindi maganda buhay ng mga tao. So gagastosan mo talaga yung kapayapaan na ito, iinuman mo ng gamot, bibilan mo ng kung ano-ano, magkaroon ka lang ng peace. Kaya po maraming mga tao para magkaroon lang ng kapayapaan, iinom ng drugs. O kaya naman, kikita ng limpak-limpak na salapi para magkaroon ng kapayapaan, positions, relationships,
na kung saan minsan hindi sila lalapit kay Lord. At kapag tapos ng mga bagay na yon, na nilagay nila sa kanilang buhay, whether drugs, money, sex, positions, relationship, at the end of the day, sasabihin, meaningless. Meaningless. Everything is meaningless. Bakit? Wala si Lord eh. Why? He is the Prince of Peace. Sa yung tunay na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya mga po sinabi sa Micah, chapter 5, verses 4 and 5, He will arise and shepherd His people in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord is God, and they shall remain, because at that time He will be great to the ends of the earth. This one will be our peace. So sa Old Testament hanggang sa New Testament, pinapakita na ang Panginoong Kristo ay kapayapaan. Romans 5:1, therefore since we have been justified by faith, kapag na-justified ka na by faith, we have peace with God through our Lord. Saan daw nagmumula yung peace na yon? Through our Lord Jesus Christ. Romans chapter 5 verse 1. So, ang bihira, mas matindi si Lord kaysa sa sleeping pills. Mas matindi si Lord kaysa sa mga pills na kung saan nagbibigay ng kasiyahan. Sa ecstasy, sa kung ano-anong mga droga, kung ano-anong mga tao. Kapatid, you need Jesus more than anything and more than anyone. Siya yung tunay na pinanggagalingan ng kapayapaan na ito through our Lord Jesus Christ. Kaya nga po mga kapatid, Jesus is for the restless. Kung ikaw man ngayon ay naguguluhan ka, wala kang kapayapaan, ang dami mo nang ginawa sa iyong buhay, but at the end of the day, ito na lang to, ang gulo-gulo pa rin ang isip natin. Always remember this, sabi ng Panginoon, Matthew chapter 11 verses 28 hanggang 29, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Jesus is for the restless. Kaya kung tayo man ngayon, di ba, dumating na ba sa buhay mo na hindi ka makatulog sa dami ng problema, tapos ang dami mong isinaksak sa katawan mo, sa buhay mo, at the end of the day, parang ang gulo pa rin ang isip mo. Nangyari na ba ito? Natutulog ka, pero parang ang gulo-gulo ng isip mo. Nangyari ba yan? Ginawa mo itong pumasok ka sa isang relasyon, pumasok ka, kung ano ipinasok mo sa katawan mo, na feeling mo makakatulong sa'yo, panandalian lang naman pala, pero nakadagdag palalo ng kaguluhan. Kapatid, listen to this very carefully. Wala nang tatalo sa Panginoong Kristo kahit ano pang mga bagay ang ipapasok mo sa katawan mo o papasukin mo, kapatid. Kapag wala si Kristo, restless ka pa rin talaga. Tanging si Jesus Christ lang ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan sa atin. Come to me, sabi niya, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Kung ikaw man ngayon ay nakakaranas na matinding kaguluhan, na feeling mo, mababaliw ka na feeling mo, ang dami ko nang pinaggagawa sa buhay ko, kapatid, kailangan naman ni Kristong may gawin sa buhay mo. Why? Jesus is for the restless. Ang hirap po yung walang kapayapaan. Nagtatrabaho ka, naranasan mo na yan, nagtatrabaho ka, wala kang kapayapaan. May ginagawa ka, wala kang peace, nabubuhay kang walang kapayapaan. You need Jesus in your life. May invitation si Lord, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Sinabi ng ating Panginoong Kristo. So in this one verse, we have 4 names of Jesus. This is what they mean to us today. So if you are pointless, remember that He is a wonderful counselor. Pag di na natin alam ang direksyon ng buhay natin, ikaw na nakikinig ngayon, Jesus is a wonderful counselor. He can give you advice. He can give you direction in life. He can guide you na hindi kayang gawin ng simpleng tao lamang.
So if you are powerless, He is a mighty God. He can fight for you. Hindi lang siya simpleng Diyos. Kaya kanyang... Marami bang mga tao, kapatid? Hanggang simula lang, pero sa dulo, hindi ka nila maipaglaban. Huwag ka na magtampo, kasi limited nga ang tao. Nagsasabi lamang yun na si Kristo lang ang malakas. Wala nang iba. He is a mighty God. Kaya kang ipaglaban ni Lord. Hindi mo na kinakailangan uminom ng mapait na kape. Maniwala ka, kapatid. Maraming mga tao hindi ka maipaglalaban. Pero si Jesus Christ kaya kang ipaglaban hanggang dulo. If you are lifeless, He is an eternal Father. Kung feeling mo, nga naman ako, pero parang walang buhay, kailangan mo ng Zoe na ito. Kailangan mo ng source. Alam mo, ibig sabihin nito, kapatid, yung source, nauubos kasi yan eh. Pero kapag si Jesus ang nasa buhay mo, source nga siya eh, di nasa Kanya lahat. Hindi ka mawawalan. Eternal siya. And if you are restless, He is a Prince of Peace. Kapag tadtad ka na ng kaguluhan sa iyong buhay, He is a Prince of Peace. Ang gandang regalo. That's why Jesus is the greatest gift of all. Ngayon, anong gagawin mo? Ano, posible ba ito na mangyari sa akin? Sa ikaw ngayon na pointless, ikaw ngayon na powerless, ikaw ngayon na lifeless, at ikaw ngayon na restless, tayo ngayon na nakakaranas nito, posible ba mangyari ito? O baka naman naaaning lang tayo dito, o kaya naman baka unrealistic naman na ito. Kapatid, realistic ito. Why? Balik tayo dun sa verse. Chapter 6, verse 1. Ano nakalagay dyan? For to us, a child is born. For to us. Ibig sabihin, hindi pang kanya. Ibig sabihin, pang sa kanila. Noong panahon na yun, pang sa atin ngayon, na kung saan pointless, walang direksyon, powerless, lifeless, restless. Posibleng mangyari sa'yo, para sa'yo nga eh. Hindi, posibleng mangyari sa akin yan, para sa'yo nga eh. Ngayon, pag malinaw sa'yo na para sa'yo, pag malinaw sa kanila, na para sa kanila, ibig sabihin, hindi siya imposible. And I want you to know, kapatid, hindi imposibleng magkaroon ka ng direksyon sa buhay. Hindi imposible na makalaya ka. Hindi imposible, kapatid, na magkaroon ka ng tunay na buhay. Hindi imposibleng magkaroon ka ng tunay na kapayapaan. Hindi imposible kasi para sa iyo si Jesus. For to us, a child is born. For to us, sino ngayon sa atin, kapatid, nangangailangan ka ng direksyon sa buhay na sinasabi mo, Lord, kailangan kita sa buhay ko. I need direction, God. I need guidance, Lord. O kaya naman, maybe ito yung prayer mo, Lord, I need power. Lagi na lang akong talunan, Panginoon. O lagi na lang ako nakakaranas nito. Parang di na ako makapanalo. You need Jesus. Or maybe, nasabi mo, Lord, I want life beyond this life. Kailangan mo ng source. Or maybe sinasabi mo, Lord, hirap na yung kalooban ko. I am restless, Lord. You need the Prince of Peace. Ikaw lang sa kasi Jesus ngayong araw na ito, kapatid. Wherever you are. Kung ikaw itong taong ito, ang dami mo ng ginawang paraan. Ang dami mo na, kapatid, na isinaksak sa iyong buhay. Wala namang problema kung gumagawa ka talaga ng paraan. Ayan yung akala natin, kaya natin eh. Na alam natin makakatulong sa atin. But today, binigyan na tayo ni Lord ng gamot. Binigyan na tayo ng Panginoon ng solusyon. At itong solusyon na ito ay para sa atin. Para sa iyo. Hindi imposibleng magkaroon ka. Yan. Hindi imposibleng maranasan mo yan. For to us. A child is born. Buti na lang. Yung Diyos na ito, nagkatawan tao, binigyan tayo ng pag-asa. If you're this person right now, at sinasabi mo, Lord, I want to experience this. I want to experience you in my life. Maybe if this is your first time na nakapanood ngayon, ito yung first time, kapatid,
na kung saan sinasabi mo, Lord, I want to submit my life to my true King. I want you, Jesus, in my life. I want to experience this word sa aking buhay. Gulong-gulo ka na. Talunan ka na. Walang direksyon. Walang buhay. Kapatid, accept Jesus in your life. Accept Jesus in your life. John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Kailangan mo siyang tanggapin sa iyong buhay. Paghariin mo si Lord sa iyong buhay, kapatid. We need Jesus. Maikling panalangin lang ito, kapatid, but make it your personal prayer. Gawin mo sarili mong panalangin. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting be today, the King of my life. be the King of my life. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kung ikaw man ito, kapatid, ngayong araw na ito, ibinigay mo yung buhay mo kay Lord, nanampalataya ka sa Kanya, simula ka kay Lord. At kung ikaw naman ay mananampalataya at inalipin ka pa rin ng ganitong pagkatalo, inalipin ka pa rin, kapatid, ng ganitong sitwasyon, always remember that for to us, a child is born. Kaya kang ipanalo ni Jesus. Magugulat ka na lang. Yung nabaga defeated life na meron ka o situation, magugulat ka na lang. Tignan mo, magpapatotoo ka na ipapanalo mo siya. Because of the Lord. Magugulat ka na lang, ikaw nabibigay na, halos umayaw na, karoon ng buhay. Karoon ng kagalakan. Submit mo lang yung buhay mo kay Lord. For to us, a child is born. Yan ang kapangyarihan. Yan ang tunay na mensahe ng Pasko. Father, in the name of Jesus, I lift up to you my brothers and sisters today. Siya na nakakapag-identify sa mensaheng ito, Panginoon. Lord, I pray, God, that you continue to give direction, guidance, Panginoon, sa kanya pong buhay. Naamin po namin, Panginoon, naligaw kami, hindi namin alam ang aming gagawin. Lord, I pray in Jesus' name for direction. I pray for guidance. Lord, sino man, Panginoon, nangangailangan ng wisdom ngayon, Lord, ikaw po, Panginoon, yung counselor, wonderful counselor, Lord. Lord, I pray that you touch their lives in the name of Jesus. Lord, kung siya man, Panginoon, ay powerless, I pray, God, ikaw yung aming mighty God, Panginoon, kaya mo kaming ipaglaban. In the name of Jesus, hindi niya na kaya, pero kaya mo, Panginoon. Kahit na malakas ang kalaban, mas malakas ka, Panginoon, at mas kaya mong ipanalo ito. Lord, I pray, God, for life, hindi lang buhay dito sa katawan na ito, sa mundong ito, Lord, life beyond this life, Lord, na ikaw lamang na nagbibigay. Lord, iparanas mo po sa bawat isa na nandirito ngayon. Lord, I pray for the Prince of Peace right now, that you give rest to the restless in the name of Jesus. Kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ikaw yung shalom, Panginoon. Our true peace and prosperity in the name of Jesus. Lord, gusto ka po namin ma-experience sa aming buhay. In the name of Jesus, kapatid. Mararanasan mo ito. Receive it right now. Ang regalo, kapatid, hindi basta-basta mapapasayo. Although may grace ang Panginoon, but you still need to accept it. For you to experience it. Kailangan mo siyang tanggapin at maranasan. Surrender your life to Jesus today. And believe me, pag-arian mo siya, kapatid, believe me, makakaranas ka ng mga bagay na hindi mo pa nararanasan sa iyong buhay. Come on, give your life to Jesus today. Surrender everything to the Lord. He can lift you up. In the midst of turmoil, if you're restless, if you're powerless like them, give it all to Jesus. He can fight for you. He will fight for you. He will see you through. Just come. Give everything to the Lord. Oh God. Oh Lord.
powerless, lifeless, restless. Come on, just declare the glory of God wherever you are today. Lord, we need you. Lord, we have hope in you. You are great, Lord. Come on, declare it. Oh, God. Oh, how great. God, you are great. Come on, declare it wherever you are. Jesus is moving. Jesus is touching you. Jesus is healing you right now. Binibigyan ka ng lakas, ng tagumpay, ng pag-asa ng ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil hindi po imposibleng maranasan namin ito. Kasi para sa amin ka, Panginoon. Salamat po. Nagbigay ka ng oras sa amin, Lord. Ang ganda-ganda ng kalagayan mo, Lord. Binigyan mo pa kami ng oras. Binigyan mo pa kami ng panahon. Isang mahina, isang walang direksyon, isang magulo ang buhay, isang tao na hindi alam ang gagawin, Lord. Again, church, hayaan mo maglinger ito sa iyong puso't isipan every time na nararanasan mo itong mga sitwasyon na ito. For to us, a child is born. To us, a son is given. And the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka namin pwedeng i-box sa iisang description lamang. Because you are beautiful beyond description, Lord. Salamat po, maranasan nawa bawat isa, Panginoon, ang aming mga narinig, mapangyayari ito sa aming mga buhay. Ngayong araw na ito, kapatid, tanggapin mo ang mga pagpapalang ito dahil gusto ka rin maging pagpapala ng ating Panginoon.
I want you to know that you are an asset and not a liability. You are blessed and not cursed. Why? Because of Jesus who is in you. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. Lahat ng matagumpay, pinagtagumpay ng Panginoon. Come on, just praise the Lord. Worship God. See you next Sunday. God bless you all. Jesus loves you.